Nagsimula sa pagiging athletic guard hanggang sa naging isa sa pinaka-cold-blooded shooters na nakita ng liga. Hindi kailangan ng spotlight o maraming dribble. Isang segundo lang ng space, tapos good night. This episode, balikan natin ang ilang mga bagay sa buhay at naging karir ni Jesus Shuttlesworth, Walter Ray Allen Jr. Si Ray Allen ay ipinanganak noong July 20, 1975 sa Castle Air Force Base sa Merced, California. Anak ni Walter Sr. at Flora Allen. At pangatlo sa 5 magkakapatid. Ang tatay niya ay nasa military kaya sanay sila na magpalipat-lipat ng lugar. Nasanay sa iba-ibang environment, accent at kultura mula sa England, Oklahoma, California, Germany bago tuluyang tumira sa Dalzell, South Carolina. Isang matalinong bata ang batang Ray. May personality siya na tahimik at seryoso. Mild version ni Kawhi. Pero nakahiligan na niya talaga ang larong basketball. Sa high school, nag-aral siya sa Hillcrest High School sa Dalzell, South Carolina. Sa edad na 15, nakapasok na siya sa varsity team. Hindi agad naging superstar si Ray Allen sa umpisa, pero habang tumatagal, unti-unti niyang inakyat ang role niya hanggang sa dumating ang point na siya na ang sentro ng team. At nung senior year, nag-average na siya ng 24 points per game at dinala niya ang team sa state championship noong 1993. Dahil sa high school performance ni Ray Allen, may mga offers siya mula sa Division I schools gaya ng Kentucky at Alabama. Pero sa huli, pinili niya ang University of Connecticut at nag-commit na maging Husky dahil na din sa approach at pagtrato ng coaching staff sa kanya. Dito nagsimula ang seryosong pag-angat ng karir niya sa basketball. Sa UConn, naglaro siya ng 3 seasons mula 1993 hanggang 1996. Mabilis sumangat ang laro niya. Honorable role noong freshman year pero naging starter agad at naging isa sa mga top scorers ng team noong sophomore year. At noong junior year, nakamit niya ang Big East Player of the Year bago siya umalis para pumasok sa NBA draft. Ray Allen was drafted as 5th overall pick sa 1996 NBA draft ng Minnesota Timberwolves. Isang malalim na draft class kung saan kabatch niya sina Allen Iverson, Stephon Marbury, Steve Nash, Jermaine O'Neal, Derek Fisher, Kobe Bryant at iba pa. Pero agad tinrade sa Milwaukee Bucks si Ray Allen kasama si Andrew Lang kapalit ng rights ni Stephon Marbury na napili noon bilang 4th pick. So parang Luka at Trae Young senaryo. Naging starter agad si Ray sa rookie year niya sa Bucks at naglaro ng 81 games kung saan nag-average siya ng 13.4 points, 4 rebounds at 2.6 assists per game. Rookie din siya sumali sa slam dunk contest, isang patunay na athletic ang batang Ray Allen. Siya ang naging 3rd top scorer ng Bucks at dahil doon, napasama siya sa NBA All-Rookie Second Team, isang malakas na simula para sa karir ng isang magiging Hall of Fame. Naglaro si Ray Allen ng 7 taon sa Bucks mula 1996 hanggang 1993. Sa 7 taon na yon, nakita natin ang isang athletic at dunker na Ray Allen o hindi pa yung pure 3-pointer lang. Unti-unti umakyat ang kanyang scoring averages hanggang sa 22 points per game. Naging top scorer ng team sa ilang key season kasama ni Glenn Robinson at Sam Cassell. Hanggang nakapasok na siya sa All-Star noong 2000 at 2002 at napasama sa All-NBA Third Team noong 2001. 3 beses niya dinala ang Bucks sa playoffs at umabot pa sa Eastern Conference Finals noong 2001. Sa kabuuan, si Ray ay naging primary option sa offense at malaking dahilan kung bakit naging contender ang Bucks noong early 2000s. Pagkatapos ng 7 season sa Bucks, naluka Doncic si Ray Allen. Biglang gusto siyang palitan ng management ng Bucks ng isang defensive guard dahil yung husay daw ni Allen sa tres ay madaling palitan. At defense wins championship nga daw. Isa pa, may issue na din between Ray Allen and Coach George Karl. So, tinrade nila si Ray Allen mid-season. Kasama ng ilang mga players papuntang Seattle Supersonic kapalit ni Gary Payton at Desmond Mason. Pero si Gary Payton, 28 games lang naglaro sa Bucks at lumipat na din sa Lakers sumunod na taon. So noon pa, uso na yung Egul. Habang si Ray Allen, mas tumaas pa ang scoring average paglipat sa Sonics. Umakyat pa yon hanggang 26.4 points noong 2006-07 season. Naging consistent all-star. Nadala niya sa playoffs ang Seattle ng 3 beses. Pero puro first round o second round exit. Tumagal siya sa team ng 4.5 season hanggang sa nag-decide ang team na mag-rebuild at i-trade ang kanilang veteran all-star kapalit ng mga batang player o draft picks. Isang desisyon na parehong kampo ang panalo dahil napunta si Ray Allen sa contender na Boston Celtics.
At nabuo ang Big Three nila with Paul Pierce at Kevin Garnett, habang ang Sonics nakuha sa sumunod na season sa draft si Kevin Durant. Pagdating ni Ray Allen sa Boston Celtics noong 2007, agad siyang naging malaking piece ng isang bagong dynasty. Sa loob ng 5 season sa Celtics, 3 beses siyang naging NBA All-Star at nakarating sa 2 NBA Finals kasama ang Boston. Ang pinakamalaking highlight, ang NBA Championship noong 2008 kung saan tumulong si Ray na tapusin ang 22 years na paghihintay ng Celtics para muling makuha ang titulo. Kabilang ang 7 3-pointer performance niya sa Game 6. Sa Celtics, nag-average siya ng 16.7 points per game, nagbigay ng malakas na shooting at veteran presence at isa sa dahilan kung bakit sila naging consistent contender sa Eastern Conference. Pagkatapos ng 5 season niya sa Boston Celtics, nagkaroon ng alinlangan si Ray Allen sa role niya sa team. Naramdaman niyang undervalued na siya sa pagdating ni Rajon Rondo sa team at sinubukan pa siyang gawing bench player para maging starter si Avery Bradley. Dahil doon, nag-sign si Ray Allen sa karibal nilang team, ang Miami Heat, with Heatles, LeBron, Wade at Bosh. Sa kabila ng mas malaking offer ng Celtics, dito nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Allen at kanyang former teammate, lalo na kay Kevin Garnett, kung saan nakikita pang hindi pinapansin ni KG si Allen. Pero sa huli, pinakita pa din ni Ray Allen na tama ang naging desisyon niya dahil sa unang season pa lang niya sa Miami, diretso agad ng NBA Finals at diretso kampyonato, kung saan naganap ang pinaka-memorable moment ni Ray Allen, ang game-tying 3-pointer niya sa Game 6 ng 2013 NBA Finals laban sa San Antonio Spurs, na nag-force ng overtime at nagbigay daan para manalo sila sa Game 7. Hanggang ngayon, itinuturing pa din yung isa sa pinaka-iconic moments sa NBA history. After na kontrata niya sa Miami, naging free agent si Ray Allen. Wala siyang major injury pero sa edad na 39, kakaunti na ang interest ng NBA teams. Pinili niyang magpahinga muna at opisyal siyang nagretiro noong 2016 matapos ang isang kahanga-hangang 18-year NBA career. Bonus trivia lang, si Ray Allen ay kilalang sobrang linis at well-organized sa lahat ng bagay o masyadong OC. Metikuloso sa training at pregame rituals. Very strict sa diet, fitness, sleeping schedules at recovery routines. At tungkol naman sa bakit hindi na siya natutubuan ng buhok, actually tinutubuan naman. Masyadong masipag lang si Allen para ahitin araw-araw yung ulo niya na halos nagmukhang permanent nang hindi tinutubuan ng buhok. Sa katunayan, noong pandemic, dahil bawal naman lumabas, natripan ni Ray Allen magpatubo ulit ng buhok. Tumubo naman, panort nga lang. Matapos iwan ni Ray Allen ang University of Connecticut para sa NBA noong 1996, nagdesisyon si Ray na bumalik sa UConn at tapusin ang kanyang bachelor's degree in general studies. Dahil sa impact niya sa basketball program, iniretiro ng UConn ang jersey number 34 niya at itinuring siyang isa sa pinakamahusay na Husky sa kasaysayan. At sa 18 years niya sa NBA, siya ay naging 10-time All-Star, 2-time NBA champion, top 3 sa all-time 3-pointers made, Olympic gold medalist, member ng NBA 75 Greatest Players at madami pang ibang achievements. Bilang pagkilala sa karir niya, noong 2018 na-induct si Ray Allen sa Naismith Basketball Hall of Fame, isang ultimate honor para sa isang legend. Pero ikaw, ano ang pinaka-memorable moment ni Ray Allen para sa'yo? Share mo naman sa comment. Paki-like na din ang video at baka naman paki-follow or subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.